What if paggising mo bukas, may notification sa phone mo? You will die on August 17, 2049. Exact date at totoong mangyayari ito. Ang tanong, mas mabubuhay ka ba ng maayos? Sa video na ito, magkakaroon tayo ng thought experiment. What if pwedeng malaman ang exact date ng kamatayan ng tao? Ganito ang rules. Mula pagkasilang, sa pag-abot ng birth certificate mo, dalawang petsa na agad ang nakalagay. Date of birth at date of death. Hindi na lang birthday ang sineselebrate ng pamilya. May countdown na rin. Siyempre, hindi magtatagal, magsisilabasan na din ang mga app sa cellphone mo na nagsasabing, You have 23 years, 8 months, and 14 days remaining. parang battery percentage na ang buhay mo, unti-unting nauubos. Kapag alam na natin kung kailan tayo mamamatay, magbabago kaya ang mga desisyon mo sa buhay? Paano kung nalaman mong 3 buwan na lang ang natitira sa'yo? Papasok ka pa ba sa trabaho? Mag-o-overtime ka pa ba para sa kumpanyang hindi ka naman kilala ng CEO? O magbubuk ka na lang papuntang Boracay? Kakausapin yung taong mahal mo at kakainin lahat ng mga bawal sa laboratory results mo. Pero, what if kung ang date of death mo naman ay kapag 95 years old ka na? Nako, baka maging kampante ka. Tapos magmamaneho ka ng sasakyan mo na parang nasa GTA. Tandaan, hindi porket hindi ka mamamatay ngayon, hindi ka na masasaktan. Pwede ka pa ring mabalian ng boto, maparalyze o makoma. Scheduled lang ang ending, pero hindi pa guaranteed na maganda ang journey mo habang buhay ka pa. Ang isa pang posibleng mangyari kapag alam na natin kung kailan tayo mamamatay, magiging bagong uri ito ng diskriminasyon. Imagine mo, nag-apply ka ng trabaho, magandang resume mo, kumpleto ang experience mo, pero nakita ng employer, 2 years remaining ka na lang. Ang tanong, i-hire ka pa ba nila? O sasabihin nilang, Sorry, naghahanap kami ng long-term employee eh. sa mga bangko naman, what if gusto mong kumuha ng 30-year housing loan pero 8 years na lang ang natitira sa buhay mo? Maaprubahan ka kaya sa bangko? Naku, baka hindi na lang credit score ang titignan nila. Baka debt score na rin. Tapos sa mga dating apps sa cellphone, magkakaroon na ng bagong filter. Show only people with at least 30 years remaining. Haray ko, hindi ka na nire-reject dahil sa height mo o zodiac sign mo. Nire-reject ka na dahil maaga na ang expiration date mo. Tapos ito pa, magkakaroon na rin ng bagong social class. Hindi na lang mayaman at mahirap, kundi meron na ring long life at short life. Paano naman sa pag-ibig? Imagine, ikakasal kayo. Alam mong 50 years pa ang buhay mo, pero ang partner mo, 5 years na lang. Tutuloy ka pa ba? Maraming sasagot ng yes, kasi 5 years with the right person may be worth more than 50 years without them. Pero may iba ring matatakot magmahal dahil alam nilang masasaktan sila. At magiging literal na literal ang wedding vow na till death do us part. Another possible scenario kapag alam na natin kung kailan tayo mamamatay, ibabagsak ang life insurance. Yung mga life insurance kasi ngayon, nagwo-work yan dahil walang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Gumagamit ang mga kumpanya ng mga probabilities at mortality tables para ikalat ang risk sa maraming policy holder. Pero kung eksakto na ang date, wala nang hula-hula. Kung mamamatay ka next month, sigurado ako magiging sobrang mahal ng premium o baka wala ng company na gustong mamigay ng insurance sa'yo. Pero kung 80 years pa ang matitira sa buhay mo, baka sobrang mura naman ang presyo ng makukuha mong insurance. Hindi lang yan, baka pati pension system magbago. Syempre alam na ng gobyerno kung ilang taon ka eksaktong bibigyan ng pension. Ito pa, kapag alam na natin ang exact date of death natin, babaguhin din ito ang medicine. Kung alam namang ospital ang exact date, mas mapaplano ang end of life care, makakapaghanda ang pamilya, maayos ang will, utang, funeral at organ donation. Wala na ang bigla ang goodbye. Mga kamagkano sa unang tingin, parang blessing ang malaman ang exact date ng kamatayan. Pero baka kapalit nito ang mas malaking kulungan, ang countdown. Baka imbes na ma-enjoy natin ang birthday natin, iisipin na lang natin kung ilan na ang nabawas. Baka ang bawat bakasyon, bawat yakap, may kasamang timer at the back of our minds. Kaya naman na-realize ko, baka ang pinakamalaking reason kung bakit meaningful ang buhay natin dahil hindi natin alam kung gaano tayo katagal mabubuhay. Kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.